Ang bawat pamilya may pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Gagawin ang lahat para lang maibigay sa mga kaanak nito ang kaginawaan sa buhay. Ganito ang kwento sa buhay ni Stella. Siya ang nagparaya para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit hindi niya inaasahan na humantong sa ganito ang lahat. Mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa isa namang kwentong pagkapulatan natin ng aral. Minsan kapag dumating sa buhay na parang nahirapan ka, gagawin pa rin ang lahat para lang masolusyonan ito. Sa isang iglap bigla na lamang nagpakasal itong si Stella sa lalaking never pa niyang nakilala kailanman. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang ginawa. Maligtas lamang ang buhay ng kanyang kapatid. Makinig ka, Stella. Once na pumirma ka sa kasunduang ito'y maging isang legal at hindi ka na makakatakas pa. Wala na sa sariling isip ang dalaga. Basta para sa kaligtasan ng kapatid ay gagawin niya ang lahat dito. Congratulations, Stella. Ikaw ay isang ganap ng asawa ni Mr. Hans. Ito ang sinabi ng isang lalaking may hawak ng mga papeles. Napilitan itong si Stella na pakasalan ang isang matandang lalaki na nakatira sa isang haunted mansion. Yun kasi ang sabi nila. Mr. Morales, nakakasigurado ka bang maayos na ang lahat ng kailangan ng bayaran sa ospital ng kapatid ko? Miss Stella, wala kang dapat pag-alala dahil nangako si Mr. Hans na babayaran niya ang lahat ng hospital bills mo. Matapos magsalita, niligpit ni Mr. Morales ang mga papeles at agad na rin umalis. Ngunit, nagbilin muna ito sa babae na kahit anong oras ay kailangan niya maghanda dahil may sundo sa kanyang sasakyan. Friend, tama ba itong desisyon mo sa buhay? Hindi ko alam, Michelle. Ang mahalaga sa akin ngayon ay maoperahan ng kapatid kong si Jason. What? Stella, aalis ka pagkatapos nito? Talagang hinanda mo na ang mga maleta mo? Napatingin itong si Stella sa maletang kanyang hinawakan para tuloy gusto niyang bawiin ang pirmahang kontrata kanina. Dahil hindi niya makalimutan na makasama niya ang isang matandang lalaki. Kung medyo bata lamang sana ito ay maaari siyang magkagusto dito pero nagkamali siya. Michelle, bakit ako pumayag na maging asawa sa isang matanda? Stella, dahil wala kang pera para sa gamutan ng kapatid mo. Kailangan mo ng kalahating milyon, hindi ba? Sige na, friend. Iwan mo na kita at pupuntahan ko muna ang nanay ko para sabihin nga alis na ako. Agad namang nagtungo sa ospital si Stella para makita ang ina at kapatid nitong si Jason. Anak, ang sabi ng management, may nagbayad na raw sa mga bills natin. Kaya pwede nang maoperahan ang kapatid mo. Kanino ba galing ang pirang iyon? Nay, huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay ligtas na si Jason. Stella, paano ka nakakuha ng ganun kahalaga? Nay, humiram po ako ng malaking halaga sa amo ko. Kaya magpapaalam na ako sa inyo. Balitaan niyo na lang ako kapag nagising na si Jason, Nay, ha? Kailangan magsinungaling nitong si Stella para payagan siya ng makaalis. Matapos siyang yakapin ang ina, ay muli siyang bumalik sa bahay upang kunin ang kanyang mga gamit. Ilang oras pang nakalipas dumating na ang sasakyan na sundo sa kanya. Basta friend, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka, ha? Lalo na kung hindi maganda ang ugali ng napangasawa mo. Para naman tatawag ako ng abogado para sa'yo. Maya-maya lamang ay may pumasok ng mga tao. Nakasuot sila ng black suit at walang pasabing kinuha nila ang maleta ni Stella. Lady Stella, naghintay na doon sa mansyon si Mr. Hans. Napatitig itong si Stella sa kanyang kaibigan na halos kinakabahan sa magiging bunga nito. Friend, may oras pa para tumakbo. Bulong ni Michelle sa kanya ngunit hindi siya makaatras sa pagkataong iyon dahil huli na ang lahat. Paglabas ni Stella sa bahay, maraming kapitbahay ang nakatingin sa kanya na parang naawa sa kanyang sitwasyon. Habang binabaybay nila ang daan patungong bundok, tahimik lamang si Stella. Labis ang kanyang pagtataka kung bakit
nasa tuktok ng bundok ang mansyon ni Mr. Hans. Pagdating nila sa lugar, medyo nakatakot ang paligid. Maraming puno sa labas at halatang kulang sa linis ito. Lady Stella, masok na kayo sa loob. Hinihintay ka na ni Mr. Hans. Nagsimula nang humakbang ang kanyang mga paa pero ramdam niya ang panginginig nito, pati na rin ang kanyang katawan. Nang nakapasok na ito sa may lobby, may nakasalubong siyang isang babae habang nakasuot ito ng isang maputing damit habang itim naman ang pangilalim nito. Kaya naman nakahinga ito ng maluwang. Ito na yung araw na ayaw niya mangyari na makaharap ang matanda. Pagpasok nito sa loob ng mansyon, walang tigil ang pagkabog ng kanyang dibdib. Sa sobrang lakas nito ay wala siyang ibang naririnig. Sa loob ng mansyon kumikinang ang mga gamit nito, halatang may halaga ang bawat isa. Ma'am, dito po ang daan natin patungo sa kwarto niyo. Pero bago ang lahat, kumain muna kayo. Sad naman ang kasambahay na mabilis na naglalakad. Sumunod naman agad itong si Stella. Ayaw niyang maiwan at baka mawala siya sa dami ba naman ng pasikot-sikot sa loob ng mansyon. Nang nakita niya ang nakahain sa mesa ay bigla siya natakam sa mga putahing inihanda. Kumain na po kayo, ma'am. Habang kumain ito ay tinanong niya kung saan si Mr. Hans para naman ay magkaalaman na kung sino at ano ang itsura nito. Maya-maya lamang may boses itong narinig at mukhang boss iyon ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Ngunit parang bata pa lamang ito. Biglang tumayo itong si Stella at humarap ang lalaki. Laking gulat nito dahil isang gwapong lalaki ngayon ang nasa kanyang harapan. Mr. Hans, nice to meet you. Tila ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib na makita ang gwapong asawa. Ngunit biglang napatawa ang lalaki sa kanyang sinabi, Lady Stella, we have some misunderstanding here. Hindi ako ang asawa mo. Hindi ako si Mr. Hans. Ang masayang mukha na sana ay biglang nalungkot, ibig sabihin ay totoo ang sabi-sabing matanda itong si Mr. Hans. Mukhang nabala kita sa pagkain mo, Lady Stella. Pasensya na ho kayo. Inausap ng lalaki ang kasambahay na nag-assist kay Stella. By the way, Lady Stella, ako nga pala si Harold. Utusan po ako ni Mr. Hans. Alam mo, naisabi ni Mr. Hans ang mga kondisyon niya. Bago kayo magkitang dalawa. Dalawa lang naman ito eh. Una, huwag mo siyang pakialaman, lalo na ang mga gamit niya personal. Ikalawa, do your duties bilang kanyang asawa. Biglang napalunok itong si Stella kung bawal pakialaman ang buhay ng lalaki at bawal pumasok sa kanyang kwarto. Paano niya magampanan ang pagiging asawa nito sa kanya? Mr. Harold Chan, paano ko siya pagsilbihan kung ipagbawal niyang pumasok ako sa kanyang kwarto? Paano naman yung duties ko bilang asawa as in yung kaming dalawa lang in the same room? Biglang natawa ang lalaki. Mr. Chan, may nakakatawa ba sa mga sinasabi ko? Lady Stella, you're funny. Siyempre, depende sa kanya kung kailangan kanya sa mga oras na iyon. Gawin pa rin ang lahat ng duties mo. Pero make sure na ma-attract mo siya. Anyway, alis na ako. Mag-ingat ka. Laking gulat naman itong si Stella kung bakit siya mag-iingat sa kanyang asawa. Nang matapos makaalis si Harold, natapos na rin itong kumain. Dumating naman ang ilang kasambahay at agad nila itong inakay papasok sa isang kwarto. Nang nasa loob na sila ng kwarto ay nagtangka ang mga ito na alisin ang mga damit niya para bihisan ng panibago, ngunit bigla siyang pinigilan. Ma'am, pasensya na ho kayo pero utos kasi ito ni Mr. Hans na bihisan kayo ng damit bago kayo pumunta sa kanya. Manang, pwede bang ako na lang ang magbibihis? Nakakaya naman po sa inyo para tayo nitong prinsesa. Mabuti na lang at pinagbigyan ito ng tulong. Ngunit matapos nagtanggal ng damit ay bigla siyang muling hinila papasok ng banyo at tuluyan na siyang pinaliguan. Matapos maligo ay pinasuot nila ito ng isang long dress na hapit na hapit sa katawan. Parang nailang tuloy siya sa naging resulta nito. Ito ang unang pagkakataon na makasuot siya ng isang magarang kasuotan. Tapos na po, ma'am. Alam niyo, ang ganda-ganda niyo po. Ma'am, bumaba na lang kayo. Kasalukuyang naghihintay na si Mr. Hans sa inyo. Mas lalong kinakabahan si Stella
ano kaya ang tunay na itsura ni Mr. Hans? Isa nga ba itong matandang lalaki o isa itong tunay na binata lamang? Habang pababa itong si Stella, napansin niya ang gwapong lalaki habang kausap nito ang nakatalikod at tila isang matandang lalaki rin. Huminto ito sa paglalakad, parang hindi siya makahinga dahil sa lakas ng kabog. Narito na si Mr. Hans. Saad ni Harold habang kausap niya ang matandang nakatalikod. Ngunit sa halip ay dapat pakbang pasulong ang lakad ni Stella ay naglakad siya paurong at gusto niyang lumabas sa lugar na iyon. Para kasing may nagtulak sa kanya na huwag ituloy ang lahat ng plano na pakisamahan ang matandang asawa. Patakbong umalis itong si Stella. Naghanap siya ng daan para makalabas sa mansyon. Ngunit napakaraming pintuan kaya naman napunta siya sa isang madilim na kwarto para mapagtago. Ngunit habang nasa loob ito ng kwarto may biglang humawak sa kanya. Sino kaya ang taong iyon? Makatakas pa kaya si Stella sa naturang mansyon? Sino ka? Ngunit hindi ito umimik. Nang mawala ng boses na humahabol sa kanya ay agad itong napaatras. Inanap niya kung sino ang mawak sa kanya ngunit madilim ang paligid ng kwarto. Hindi niya alam at maninag kung sino ito. Bigla itong kinakabahan nang maramdaman nito ang hininga na malapit sa kanyang pisngi. Bitawan mo nga ako! Pakawalan mo ako! Sino ka ba? Your lips so small and kissable. Kinakabahan na itong si Stella sa salitang binitiwan ng laking iyon. Please, maawa ka kung sino ka man. Pakawalan mo ako. Kasal na ako sa taong nagmamay-ari ng mansyon na ito. Really? Oo, kasal na ako kay Mr. Hans. Kaya paalisin mo na ako dito. Tumalikod na itong si Stella para sa napihitin ang doorknob para makalabas na ng kwarto ngunit hindi siya pinakawalan. I'm sorry miss pero nais kong sabihin sa iyo na ako si Mr. Hans. And yes, ako lang dapat ang mawak sa iyo katulad nito. Hindi mo paniwala itong si Stella kasi sinabi ng lalaki. Kaya naman napaisip siya kung sino ang matandang lalaki na nakita niya kanina. Niloloko mo ba ako? Hindi ba si Mr. Hans ay isang matanda? No. Matanda na ako? Kailan pa? So, expected mo pala na matanda na ang asawa mo? Muling hinawakan ng lalaki ang kamay ni Stella at inhatid palabas ng kwarto. Sa wakas ay makita na rin ng babae ang totoong itsura ng kanyang asawa. Nasa labas na siya ng pinto nang nakasalubong niya ang makatulong na naghanap sa kanya at si Harold kasama na isang lalaking mukhang matanda habang nakatalikod dito ngunit gwapo din pala ito. Ngunit bigla na lamang sinarado ang pinto kaya naman ay hindi niya masyadong maninag na Stella ang mukha ng lalaki. Lahat sila nakatingin kay Stella. Stella, pumasok ka sa kwartong iyan na walang pahintulot? Hindi ba sinabi ko sa iyo na kailangan may pahintulot kay Mr. Hans? Pero nagkausap na pala kayong dalawa. Inhitid ni Yaya Margie si Stella sa kwarto at muli siyang naligo para naman ay matanggal ang nakadikit na make-up. Samantalang umalis naman itong si Harold at ng kanyang kasamang lalaki. Yaya Margie, hindi ba sasabay si Mr. Hans para kumain? Naku, Lady Stella, hindi talaga dito kumakain si Mr. Hans. Nagpapahatid lamang siya ng pagkain sa kanyang kwarto. Yaya, hindi niyo pa ba nakikita ang mukha ng asawa ko? Pasensya ka na talaga, Lady Stella. Hindi ko masasagot ang mga tanong mo. Pinagbawalan kami na magsabi tungkol sa kanya. Mas lalo tuloy na curious itong si Stella kung bakit bawal niyang malaman ang identity ng kanyang asawa. Yaya, sabihin niyo kay Mr. Hans na mapapasama ako sa kanya kumain. Lady Stella, sasabihin ko po pero hindi ako makakasiguradong papayag siya. Natapos na lamang kumain itong si Stella ngunit walang Mr. Hans ang dumating sa hapagkainan. Matapos kumain ay muli siyang nagtungo sa kanyang kwarto ngunit parang nakalungkot sa mansyon na ito. Sumagi tuloy sa kanyang isipan kung kumusta na kaya ang kapatid at ang kanyang ina. Mas gusto pa niya tuloy tumira sa simpleng bahay kaysa naman sa ganito ang sitwasyon sa buhay niya sa mansyon. Muli siyang lumabas ng kwarto para naman puntahan si Yaya Margie ngunit laking gulat niya dahil nakita niyang may bitbit itong mga maleta. Yaya, saan kayo pupunta?
Ma'am, dahil narito na po kayo, kailangan na naming umalis. Aalis? Bakit kayo aalis? Sinisanti ba kayo ni Mr. Hans? Hindi naman po, ma'am. Kailangan naming lumipat sa ibang bahay ni Mr. Hans. Inutusan niya lang kami ngayong araw para maghanda sa pagdating mo. Yaya, paano po ako? Sino ang makakasama ko dito sa mansyon? Ma'am, nandito naman po si Mr. Hans. Basta, gawin mo lang utos ni Sir sa'yo. Hindi napigilan ang pag-alis ni Yaya Margie, kaya naman naisipan niya na lamang na magtungo sa kwarto ni Mr. Hans. Mr. Hans, kakain ka na ba? Ngunit walang naging tugon sa lalaki. Pumasok itong si Stella sa loob ng madilim na kwarto ni Mr. Hans pero wala siyang nakitang tao sa loob. Sa paglabas ni Stella sa kwarto ay laking gulat niya dahil may lalaking papunta sa kanyang kinalagyan habang nakasuot ito ng isang mask. Sino ka? Anong kailangan mo? Ngunit hindi siya nagsalita. Kumuha na lamang siya ng isang ballpen at sinulat ang kanyang sasabihin. Nagpakilala itong bodyguard ni Mr. Hans. Nasaan pala ang asawa ko? Tanong ni Stella ngunit nakita niyang nagsulat lamang ito sa isang papel at ang nakasulat dito ay busy ito. Nainip itong si Stella dahil ganun palagi ang kanyang ginagawa sa tuwing tinatanong niya ito. Bodyguard daw siya at piniguradong isa itong pipi. Sa oras na iyon dahil wala na si Margie at si Mr. Hans ay abala naman sa trabaho ay naisipan niya magluto na lamang ng makain nilang dalawa. Matapos magluto nilapitan niya ang bodyguard para naman sabay silang kumaing dalawa. Ano nga pala ulit ang pangalan mo? Isinulat ng lalaki sa papel ang kanyang pangalan at siya ay si Kent. Hindi na tumanggi pa ang lalaki para kumain. Napansin ni Stella na magana siyang kumain, halos naubos ang hinanda nitong pagkain. Specialty ni Stella ang magluto ng adobo kaya naman sa tingin niya ay nabubusog si Kent sa kanyang hinanda. Mabuti naman Kent at nagustuhan mo ang luto ko. Nasaan na kaya ang asawa ko? Gusto ko siyang dala ng pagkain eh. Bigla na lamang naubo itong si Kent kaya naman binigyan siya nito ng tubig na mainom. Kent, dahan-dahan lang sa pagkain. Nagsulat muli ang lalaki na masyadong abala si Mr. Hans sa negosyo. Kent, how about Harold? Pwede mo ba siyang tawagan? Kumunot naman ang noo ni Kent sa sinabi ni Stella at mula itong nagsulat. Kung may gusto ka ba sa kanya? No, hindi ko siya gusto. Gusto ko lang makisuyo sa kanya para ibigay sa asawa ko itong niluluto ko. Alam mo Kent, tungkulin ko bilang kanyang asawa na alagaan ko siya. Hindi ba ganun naman talaga? Nagsulat muli si Kent ng fine. Matapos kumain na Kent at Estella ay naisipan ng babae na maglinis sa labas ng mansyon. Marami kasi mga patay na kahoy kaya naman tuloy na binansagan itong haunted mansion. Sa tulong ni Kent ay masyadong naging mabilis ang paglilinis ni Stella. Muling nagsulat itong si Kent kung bakit pa niya kailangan pagandahin ang labas ng mansyon. Kent, para naman matuwa sa akin ang asawa ko na may silbi pala ako sa buhay na to. Maya-maya lamang ay dumating si Harold. Estella, pinapatawag mo daw ako? Oo Harold, pwede mo bang ihati na pagkain para kay Mr. Hans? Sabay lapit naman ito sa lalaki. Akma na sanang hawakan ni Stella itong si Harold ngunit bigla itong umiwas sa kanya. Sabay tingin kay Kent. Sige Stella, aalis na ako. Umalis na itong si Harold, dala-dala nito ang pagkaing niluto ni Stella. Samantalang inutusan naman ni Stella itong si Kent na kumuha ng hose para diligan ang natutuyong mga bulaklak. Nang binuksan ni Kent ang gripo ay bigla itong nabasa itong si Stella na parang walang nangyari. Kaya naman sa sobrang inis ng babae ay binasa din niya itong si Kent. Kaya naman biglang napamura itong si Kent. Ano? Nagsasalita ka pala Kent? Bakit mo ginagawa sa akin to? Bakit mo ako niloloko? Biglang nagsalita ang lalaki habang nakamask ito. Lady Stella, sinusunod ko na lamang ang utos ni Mr. Hans. Kent, sabihin mo na kasi sa akin kung nasaan ang asawa ko. Lady Stella, malay natin. Nasa paligid mo lamang ito at nagmamasid sa'yo. Sorry Ma'am Stella ha. Agad umalis itong si Stella
at nagtungo ito sa banyo para sana muling maligo, ngunit hinawakan siya ng lalaki. Laking gulat naman ni Stella dahil narinig niya mula sa bibig ni Kent na nakapagsalita pala ito. Kaya naman nainis itong si Stella sa kanya dahil nagsinungaling ito sa kanyang si Kent. Linggo ang nakalipas ngunit hindi pa rin nagpakita itong si Mr. Hans sa kanya. Kaya naman si Kent na bodyguard ang palaging kasama nito sa mansyon. Laking pagtataka naman na Stella kung bakit ayaw magpakita sa kanya ng personal itong si Mr. Hans. Marahil hindi naman siguro pangit ito ayon sa kanyang isipan. Buwan na nakalipas, muli niyang tinawagan ng kanyang ina at kapatid kung kumusta na kaya ito. Mabuti na lamang at maayos ang kalagayan ng kanyang kapatid mula sa isang komplikadong operasyon. Malaki na rin ang kanyang pasalamat at naligtas niya ang kapatid sa kabila ng siya ang naging pambayad para dito. Sa hindi inaasahan ni Stella ay muling dumalaw itong si Harold sa mansyon para bistahin ang dalawa. Kaya naman may pagkakataon siyang tanongin ang lalaki kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpaparamdam sa kanya si Mr. Hans sa personal. Kaya minabuti niyang umuwi na lamang sa pamilya kaysa naman mag-isa lamang siya sa mansyon. Stella, maghintay ka lang dito. Hindi ko alam ang plano ni Mr. Hans. Hindi ko alam kung kailan siya magpapakilala sa iyo ng harap-harapan. Sige na, alis na ako. Binisita lamang kita dito at kinausap ko rin ang bodyguard mo tungkol sa seguridad mo dito. Tuluyan na ngang nagpaalam itong si Harold habang naiwan naman sina Stella at Kent sa mansyon. Wala siyang kaalam-alam sa plano ng Mr. Hans sa kanyang buhay. Isang umaga noon hindi inasahan ni Stella na wala sa kanyang hapagkainan ang bodyguard. Kaya naman nagtungo ito sa kanyang kwarto para gisingin. Mabuti na lamang at hindi nakalak ang pinto kaya naman pumasok na ito para gisingin ang lalaki. Bodyguard Kent, bakit hindi ka pa nabangon dyan? Kakain na tayo. Ngunit walang imik ang lalaki habang nakakumot ang kanyang buong katawan. Kent, narinig mo ba ako? Hindi napagpigil pa itong si Stella kaya naman tinanggal niya ang nakabalot na kumot sa lalaki. Kent, ano nangyari sa'yo? Nakita niyang nanginginig ang lalaki. Marahil ay nilalagnat ito. Kent, tatawag lang ako ng ambulansya para madala ka sa ospital. Huwag na Ma'am Stella. Ayos lang ako. Kailangan ko lamang ng may kayakap sandali para naman mawala itong lamig sa katawan ko. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Stella. Panandalian niyang niyakap itong si Kent para naman maibsan ang panlamig sa katawan. Marahil dahil iyon sa pagtulong nito sa kanya noong naglinis sila sa buong mansyon. Pinaramdam na Stella sa lalaki ang init na katawan para mawala ang panlamig nito. Ngunit sa oras na iyon ay tila ibang init ang kanilang naramdaman sa isa't isa. Kaya naman biglang napalabas ng kwarto itong si Stella at nagtungo na lamang sa kusina para kumuha ng pagkain para kay Kent. Ganun pa man, malaki ang pasalamat ni Kent kay Stella dahil sa pagtulong nito sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Kent na nahulog na pala ang loob ni Stella sa kanya. Hindi na alam ni Stella ang gagawin. Sa araw-araw ba naman nilang magkasama sa mansyon. Pero mali ito para sa babae dahil may nagumay-ari na sa kanyang puso at hindi niya ito kailangan pang humanap ng iba. Pinigil na lamang niya ang kanyang sarili, mas lalong magkagusto siya sa bodyguard nito. Subalit ang hindi alam ni Stella, nagkaroon na rin ng feeling sa kanya itong si Kent. Gwapo ang lalaki, imposibleng walang magkakagusto nitong babae. Halos 5 buwan na ang nakalipas, walang Mr. Hans, walang Harold ang dumating sa kanila. Kaya naman naglakas loob itong si Kent na magsalita. Ipagtapat niya sa babae ang kanyang naramdaman dito. Ma'am Stella, pasensya na ho kayo pero may dapat kayong malaman para sa akin. Kahit ikatanggal ko pa ito sa trabaho ko. Anong ibig sabihin mo, Kent? Ma'am, alam kong malaki ang kaibahan namin dahil naging asawa mo si boss, si Mr. Hans. Pero bago man mahuli ang lahat, gusto kong ipaalam sa inyo na mahal kita. May damdamin ako para sa'yo. Mahal kita, Ma'am Stella. Gusto mang pigilan ang damdamin ko pero hindi ko magawa. Kent, alam mo ba ang pinagsasabi mo? May asawa na akong tao at iyon ang boss mo. Ayaw kong mawala ang tiwala ni Hans sa akin. Isa pa, marami na siyang naitulong sa akin.
Pero Ma'am Stella, nasaan na ngayon ng boss sa Mr. Hans? Ilang buwan na siyang hindi napapakita sa ating dalawa. I'm sorry, Kent. Gusto ko, isang tao lang ang mamahalin ko. Oo, kahit hindi ko pa siya nakikita. Alam ko mabuti siyang tao at sa tamang oras na pagkikita namin, tuturuan ko ang puso ko para mahalin siya. Oo, inaamin ko na gusto na rin kita. Pero ayaw ko sakta ng taong tumutulong sa akin at sa kapatid ko. Pasensya ka na, Kent. Siguro, mas mabuting umalis ka na lang sa mansyon na ito. Kung lagi mo ako nakikita, hindi maghihilom ang sakit na nararamdaman mo, Kent. Nakapagdesisyon na ako, Kent. Hihintayin ko dito si Mr. Hans sa muli niyang pagbabalik. Umalis na lamang itong si Kent. Alam niyang wala siyang magagawa kahit anumang pilit niya para sa babae. Ilang araw mula nung umalis si Kent ay bigla namang dumating sa mansyon itong si Harold para kausapin si Stella. Oh, Harold, napadalaw ka. Stella, good news. Papauwi na dito si Mr. Hans at gusto niya makita at magkita kayo sa isang espesyal na lugar ng harap-harapan. Talaga, Harold? Mabuti naman kung ganun. Stella, gusto niya sa isang espesyal na lugar doon kayo magkita. At yung kayong dalawa lamang. Nakapagpareserve na siya ng venue para sa yung dalawa. Siya nga pala, nasaan pala ang bodyguard mo? Ayun, Harold, nagpaalam siyang umuwi na lamang muna sa kanilang lugar para makapag-isa. Stella, ayos ka lang ba dito? Hindi ka ba natatakot dito? Harold, ayos lang naman ako dito. At saka, sanay na ako dito. O siya nga pala, sige na. Bukas ng hapon, susunduin kita dito para naman ihatid kita sa venue ng dalawa. Labis na naging excited itong si Stella dahil ito kasi ang una-unang pagkakataon na magkita silang dalawa ng harap-harapan. Kinabukasan ng hapon, dumating na nga itong si Harold para sunduin ng babae. Nagmisto lang itong prinsesa sa kanyang suot. Habang nasa loob ng sasakyan ay kinakabahan itong si Stella kung ano ang tatanong nito sa kanya kung kumusta na ito habang wala ito sa mansyon. Naunang dumating sa venue itong sina Harold at Stella. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng boss. Maya-maya pa mula sa malayo ay tanaw na tanaw ni Stella ang isang lalaking nakasuot ng face mask. Habang papalapit ito sa kanila, naninag niya ang mukha nito. Kent, anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ni Mr. Hans na lumalapit sa akin. Ma'am Stella, nakalimutan mo na ba na ako ang bodyguard niyo? Tungkulin kong pangalagaan at proteksyonan ko kayo dito laban sa masamang tao. Kent, please, umalis ka na. Gusto kong maging perfect ang pagkikita naming dalawa ni Mr. Hans. Samantalang nakabalik naman mula sa CR itong si Harold at nakita niya kung sino ang kausap ni Stella sa kanilang pinareserve na table. Good evening, Mr. Hans. Mabuti naman po at narito na pala kayo. Teka lang, Harold. Huwag mong sabihin si Kent at Mr. Hans ay iisa? Tama ka, Stella. Silang dalawa ay isa. Alam mo, sinadya ni Mr. Hans para makasigurado siya na talagang tapat ka sa kanya. At napatunayan niyang siya lang talaga ang lalaking gusto mong makasama sa kabila man ng hindi kayo nagkita. Tama si Harold, Stella. Gusto kong hindi masayang ang mga pinaghirapan ko at mapunta ito sa walang kwentang babae. Pero ngayon napatunayan kong isa kang tapat na asawa sa akin. Alam mo, Stella, sa loob ng maraming buwan na pagsasama natin sa mansyon ko, nahulog ng loob ko sa iyo bilang si Kent. Pero ayaw mong tanggapin ang pag-ibig ko dahil may tiwala ka kay Mr. Hans, hindi ba? Salamat, Stella. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Sa unang pagkakataon, sabihin ko to sa iyo ng harap-harapan. Bilang si Mr. Hans, mahal na mahal kita, Stella. Kahit na sa unang nating pagkikita noon, sa madilim na kwarto, I know na there's something na kakaiba sa iyo. I thought na hindi ako mahumaling sa iyo noon pero ngayon, I was wrong. Mahal na mahal kita. Hindi lang sa papel kundi sa puso ko. Mr. Hans, I'm sorry kung may nagawa man akong pagkakamali sa'yo. Pero kung tutuusin, malaki pa rin ang utang na loob ko sa'yo. Oo, mapa-Kent ka man o Mr. Hans, mahal na rin kita.
Sa mga oras na iyon, iniwan ni Harold ang dalawa sa una nilang special date. Naging masaya ang dalawa. Hindi lubos akalain ni Stella na humantong sa ganito ang lahat. Bagamat nagdalawang isip siya noon, pero ang kanyang desisyon ang nagdala sa kanya tungo sa pagiging successful nito sa buhay kasama ng kanyang asawa. Sa ngayon, katuwang ni Hans ang asawa sa negosyo. Pinatira naman ni Stella ang kanyang kapatid at ina sa mansyon na may pahintulot mula sa kanyang asawa. Hanggang sa tuloy na rin silang nakabuo ng isang masayang pamilya. Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang ating kwento sa buhay ni Stella at Mr. Hans? At kung nagustuhan niya ito, ay kung ayos lang bang huwag kalimutang pindutin ang like at subscribers button. Maraming salamat po. Abangan pa po natin ang mga kwentong nagbibigay aral at inspirasyon. Maraming salamat po.